Napabalikwa si Sandra nang tumunog ang cellphone niya. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit ng ulo, ngunit medyo matamlay at nanghihina pa rin siya. Bumangon naman siya at sinagot ang tumatawag. Si Danica pala. Sandra, kumusta ka na? Balita ko nagkasakit ka nito mga nagdaang araw. Naku naman yung asawa mo talaga. Walang pag-aalala man lang sa'yo. Pinapabayaan ka lang. Maayos na bang kalagayan mo? Simula nang magkasakit siya, hindi man lang siya nagawang dalawin o tignan ni Grayson. Wala namang bago roon. Halatangang ayaw nito sa kanya. Kahit bilang kaibigan lang, total, nakapirma naman siya ng divorce. Natigil lamang siya sa pag-iisip nang maalala ang nangyari ilang araw nang nakalipas. Maayos na ako, huwag ka nang mag-alala. Kailan ba ang uwi mo? Naku, matagal pa. Alam mo naman si Daddy, nawiwili yan palagi sa tanawin kapag may pinapasyalan kami. May dala akong pasalubong sa'yo, maraming marami. Aasahan ko yan ha. Sige, bye na. Ingat ka lagi, okay? Bye. Ibinaba ni Sandra ang kanyang cellphone na may bakas ng ngiti sa labi. Kahit makausap lang niya mga kaibigan niya ay masaya na siya. Naghilamos na muna siya bago bumaba. Nagtimpla na lang siya ng kape dahil alam niyang abala si Manang. Saka dahil wala na rin si Manang Rosa. Nahihiya na rin siya dahil sa pagbabantay ni Manang noong may sakit pa siya. Bitbit ang tasa ng kape ay nagtungo si Sandra sa veranda sa second floor at naupo roon. Masarap pagmasdan ng mainit na panahon. Maraming mga ibong nagliliparan sa himpapawid at ampas na malaking hangin sa mga puno. May bumasag naman ang katahimikan. Biglang sumulpot sa kanyang tabi si Grayson na may bitbit din na tasa ng kape. Hindi niya alam kung saan lilingon. Walang umimik sa kanila. Nanatili lang itong nakatayo sa gilid niya. Pagkatapos ng nangyari sa kanilang dalawa sa loob ng wine cellar nila, ay hindi na muli silang nagkita pa, lalo't nasampal niya ito. I'm sorry. Nahinto sa paghinga si Sandra. At ang tanging maririnig lang niya ay ang mahabang buntong hininga ng kanyang katabi. Gulat na gulat siyang napatanga sa kinauupuan. Ito ang unang beses na hihingi ng pasensya ang binata sa kanya. Mukha ngang hindi ito sanay na mag-sorry dahil sa tono ng pananalita nito, halatang nahihirapan pa rin siya. Ilang beses pa siyang kumurap-kurap. I'm sorry for everything, Sandra. I made things harder for you. I even did some stuffs which is inappropriate. I do feel guilty for everything. Mahinang sabi nito. Hindi naman makapaniwala ang dalagang nilingon si Grayson na nakatingin sa malayo. Napansin naman niyo ni Grayson, kaya nilingon niya ito na may pagtatanong sa mga mata. What? Takang tanong nito. Kasi marunong ka palang mag-sorry. Mahinang sambit ni Sandra. Hindi naman yun sana ang sasabihin niya. Nalilito lang siya sa sinabi nito. Natawa na lang si Grayson sa inasta ng dalaga. Napailing siya sa kahumigop ng kape. Lalo namang napatitig sa kanya si Sandra. And now, you know how to laugh. Hindi malaman ni Grayson kung maiinis o matatawa sa inasta ng dalaga. Ganoon ba talaga siya sa mata nito? So, am I forgiven? Tanong nito na nakatingin kay Sandra. Depende. What? I did put some effort to that tapos depende lang. Saan naman yung effort dun? Everything. Napahalakhak si Sandra sa sinabi nito. What's funny? Tanong ni Grayson na malapit ng mapikon. But he feels different this time. Imbis na sigawan nito ay tinitigan niya lang ito. It seems different, really different. Did you even say sorry to your girlfriend? We broke up a week ago. Sorry, I thought you're still together. She did broke up with me for no reason. Wait, why are we talking about that? Wika ni Grayson. It's indeed a nice talk. Naisip ni Sandra na usapang to ay hindi karaniwang nangyayari sa mag-asawa. Talking about the girlfriend of her husband. That's odd. Hindi naman siguro bawal pag-usapan ng bagay na yun. Sagot niya. Sandra feels at ease already. The Grayson she know was different from the person she was talking right now. He was still kind after all. There was something in him that she still doesn't know. It's not awkward, but something was cliché. Mas lalo itong gumagwapo kapag tumatawa. His small dimples show up and he looks cute. Sandra, stop it! Sita niya sa sarili. How could she even think of complimenting this guy na kinamumuhian niya?
Bigla namang may pumasok sa kanyang isip. Naiinip na siya sa loob ng bahay. Kaya naman baka pumayag ito sa hihingin niya. Well, may parte pa rin naman siya doon. Kaya naman may kaunting kalokohan siyang naiisip, kaya napapangiti ang dalaga. Grayson? Tawag ni Sandra dito. Nalilito namang lumingon ang binata. Why? Gusto mong patawarin kita, hindi ba? Tanong ni Sandra. Tumango naman si Grayson na naguguluhan. Para mapatawad kita, may condition ako. What is it? Sasama ako sa kumpanya. Hindi naman siguro magagalit si chairman eh. Promise, hindi ako gagawa ng kahit na ano. Just let me come with you. Tutulong ako doon, anything ay gagawin ko. Ayoko lang mainip sa bahay. Baka mawala ako ng maaga rito. Saka... Okay, stop it. Pagpipigil ni Grayson kay Sandra dahil para ito nakikipag-unahan sa mga salita niya ng walang hingahan. Hindi porket nag-sorry ako at nakipag-usap ako means we're both okay. Deklara ng binata. Sumimangot naman ang mukha ni Sandra. Hindi ko naman sinabi yun. Ayoko lang manatili sa bahay. Kung andito lang sana si Sam, Sige, sumama ka na. Agad na wika ni Grayson. Hindi na niya pinatapos pa ang dalaga sa pagsasalita dahil baka mainis lamang siya. Lalo pat makakasama nito si Sam. Malaki ang ngiti ni Sandra na humarap kay Grayson. Saka ito tumayo papasok sa loob. I'm leaving. Sigaw ni Grayson. Natutuwa lang siyang asarin ng asawa. Teka lang naman. Sigaw ni Sandra pabalik. Mabilis natapos si Sandra magbihis. Suot niya ang paborito niyang blue off-shoulder dress. At pinarisan niya ng Levi's jeans at flat shoes. Tumingin muna siya sa salamin. Saka malapad na ngumiti. Sa wakas, makakalabas na rin siya. At hindi na niya kailangan tumunganga at magbibilang ng kung ilang ibon ang daraan sa veranda ng kwarto niya. Bumaba na siya saka naabutan si Grayson sa sala, na prenteng nakaupo sa sofa at nanonood ng palabas. I'm done! Nakangiting wika niya, saka lumapit rito. Tumingin lang sa kanya si Grayson, na animoy pinag-aaralan ng suot niya. Grayson? Saka lang ito umiwas ng tingin sa kanya. Manang! Tawag ni Sandra sa ginang, nang makitang pababa ito sa sala. Yes, ma'am. Kumusta na ang pakiramdam mo? Wala ka na bang lagnat? May lakad ka ba? Wala na po, manang. Saka sasama po ako sa kumpanya kay Grayson. Nakangiting wika niya. Buti, pumayag ang asawa mo. Bulong ni Manang. Ngumiti lang si Sandra saka tumago. Let's go. Aya ni Grayson, saka naunang tumayo at lumabas. Dumiretso ang binata sa kotse nito. Saka naunang sumakay. Napasimangot siya dahil sa napaka-gentleman nito. Pagbubukas lang ay hindi pa magawa. Umikot na lang siya na may sama ng loob. Bubuksan na sana niya ang pintuan nang kusa itong bumukas. Grayson opened the door for her from the inside. Napangiti na lang si Sandra, saka sumakay niya. She didn't know he has this kind of attitude. Kahit seryoso, marunong din maging mabait sa iba. Naunang bumaba si Sandra ng sasakyan habang malawak ang ngiti. Napailing na lang si Grayson sa mga kilos ni Sandra. Para bang ilang taon itong nakakulong sa bahay at unang beses lang makagala. Umikot si Sandra sa kaliwa, saka hinintay na makababa si Grayson. Nasa parking lot pa lang sila ng kumpanya, ay nasa kanila na mga mata ng mga naroon. Ngunit baliwala lang ito kay Sandra. Basta makagala lang siya ay wala na siyang pakialam. Ayaw niya lang manatili sa bahay dahil nauubos ang pasensya niya sa kakahintay kung kailan didilim ulit. Good morning, sir. Bati ng ibang empleyado ng kumpanya. Tumango lamang si Grayson bilang pagbati. Habang tahimik naman ang sumunod si Sandra dito. Ganito ba talaga siya sa kumpanya niya? Masyadong tahimik? Hindi man lang sumasagot? Tumatango lang? Naisiisip ni Sandra. Lahat na madaraanan nilang empleyado ay may nagtatanong na tingin sa kanya at ang iba'y nagbubulong-bulungan. Dumiretso lang sila sa Chief Executive Officer's office. Namangha si Sandra sa ganda ng opisina ng asawa. Masyadong panlalaki ang mga disenyo na nababagay lamang. Maaliwalas at malaki ang espasyo. You can do anything you want. Just don't disturb me. Wika ni Grayson, saka naupo sa mesa nito. How can she enjoy kung siya lang din naman pala ang kakausap sa sarili niya? Pumasok naman doon ang isang babae na may dalang folder, saka nilagay sa mesa ni Grayson. Miss Aguilar, please assign simple task for her.
Malaki naman ang ngiti ni Sandra na humarap sa assistant nito. Sige po sir, sagot ng babae. Sumunod na lang po kayo ma'am, sabi nito sa kanaunang lumabas. Agad namang sumunod si Sandra hanggang sa mesa nito. I'm Sandra de Guzman. Pakilala niya rito. I know you. I am our second secretary, Jenny Aguilar. Ako ang nag-aayos ng mga papeles ni sir noon. Nakita ko na kasi ang pangalan mo noon. One of our shareholders' daughter. I was wondering kung bakit wala ng shares ng de Guzman sa company more than 2 years ago. That was after my dad passed away. Alam ba ng mga tao dito ang tungkol sa akin? Naiilang na tanong niya sa assistant nito. No, chairman keeps it from everybody. No one knows about the CEO better. Only those who are near him. Sagot nito. Nakahinga naman ng maluwag si Sandra. Thanks God. So heto ang gagawin mo. May mga papeles kasi kami na kailangang ibigay sa head departments ng kumpanya. Yun na lang ang gawin mo para malaman mo ang pasikot-sikot dito. Sige, kahit ano yan, ayos lang. Ayoko lang mainip sa bahay mag-isa. Are you living in the same house with him? Yes, but we don't normally see each other. Magkaiba kami ng kwarto and we both busy. Ngayon lang kami medyo nagkasundo. Sagot ni Sandra sa ngumiti rito. Ah, really? That's weird. A couple usually. Hindi kami ganon. Mahirap saka komplikado yung sitwasyon. Oh, I get it. Sabi nito, saka kinuha ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Here, can you give this to Mrs. Madrid sa HR department? Nasa 3rd floor ang office niya. Inabot niya ang folder at tinignan ito. Sige, salamat. Tumango si Jenny. Saka naman siya lumingon muna kay Grayson na abala sa harap ng laptop nito. Tumingin ito sa kanya. Saka siya kumaway at lumabas roon. Tumiretso siya sa elevator at pinindot ang 2nd floor. Hindi mawala ang ngiti niya sa kanyang labi. Nang tumigil na ang elevator, saka siya palingalingang tumingin sa nagkukrus na daanan. May nakita naman siyang naglalakad na nasa late 40s na babae, kaya nilapitan niya ito. Excuse me, saan ba ang office ni Mrs. Madrid? May papers na pinapabigay ang sekretary ni Grayson. Wika ni Sandra. Saka naman nagulat ang ginang sa kanya at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Kaya naiilang siyang ngumiti rito. Follow me. Seryosong sabi nito. Saka naman siya sumunod. Pumasok sila sa isang opisina. Nakalagay doon ang pangalan ni Mrs. Madrid. Pero nagulat siya nang umupo roon ang ginang. I am Mrs. Madrid. Have some respect. Mukha namang bago ka rito. Lahat ng empleyado dito kilala ko. Himalang hindi mo ako kilala. Hindi mo pa nire-respeto ang amo mo. Mahirap bang sabihin ng salitang, Sir Martinez, miss? Napatungo naman si Sandra. Nakalimutan niya dahil sanay siyang tawagin ng CEO na Grayson. This was the first time na gawin niya iyon at pagalitan. Now she knows what it feels. Naging trainee man siya last year sa isang kumpanya. Pero hindi ganito ang advisor nila sa kumpanya. Sorry, Mrs. Madrid, I was just... Give me that. Stay outside and wait for my next order. Mabilis siyang lumabas nang sumigaw ito. Sobrang terror naman nun. Hindi man lang sinabi ni Miss Aguilar sa kanya na ganoon pala ka-terror ito. May malala pa pala sa ugali ng professor nilang si Mr. Bueno. Nakatayo lang si Sandra sa labas ng opisina nito, habang ang iba naman ay nagbubulong-bulungan. Saang department ka ba galing? Bulong ng nasa malapit na mesa. Napag-utusan lang. Mahina ring sagot niya. Dapat kasi kinilala mo muna. Baka paglinisin ka na buong opisina. Bulong naman ang katabi nito. Napamaang na lamang siya sa sinabi nito. Hindi naman siya empleyado rito. Bakit pati siya ay kailangan makaranas ng ganun? Napatungo na lang ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali, bumukas naman ang pintuan ng opisina. Saka lumabas si Mrs. Madrid. Natahimik naman ang lahat. Nasaan ang name tag mo? Empleyado ka ba rito o tambay lang? Tambay lang po. Mahinang sagot niya. Narinig naman niyang napabuntong hininga ang ibang naroon. How dare you? Trabaho ang pinunta ng mga tao rito, hindi pagpapaganda. Nagsusuot ka pa ng kulang sa tahi. Napayuko siya dahil sa sinabi nito at tinignan ng off-shoulders niya na suot niya. Linisin mo ang buong hallway. Kumuha ka ng map sa janitor's office at maglinis ka. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nalilinis ang buong floor. Hindi makapaniwalang nakatingin si Sandra dito. Ano pang hinihintay mo? Kilos!
Halos mabingi siya sa sigaw ng babae. Parang maiiyak naman siya sa sigaw nito. Mrs. Madrid! Mabilis pa sa 4:00 na kumilos ang ginang. Halos maluha-luha na si Sandra nang makitang palapit si Grayson sa kinaroroonan nila. Nangilid na kaagad ang mga luha niya. How could you treat her like this? Is that how you treat my employees? Galit at matigas na bigkas ni Grayson. Napayuko na lang si Sandra. Next time I heard that you're doing this again, mapipilitan akong may gawin na masakit sa kalooban mo. Wika ni Grayson, saka hinawakan ng kamay ni Sandra at hinila ito palabas ng opisina. Tahimik lang nitong tinatahak ang daan patungo sa elevator hanggang sa makabalik sila. Dire-diretso lang silang dalawang pumasok sa opisina nito habang hawak pa rin ang kamay niya. Kahit nakatingin na sa kanila ang ibang empleyado. Binitawan nito ang kamay niya, saka tahimik na naupo sa swivel chair nito. Hindi naman siya makagalaw sa kinatatayuan at hinintay na may sasabihin ng binata. Ilang saglit pa pero wala itong sinabi sa kanya. Here, eat this. Napatingin siya rito, saka tinignan ng isang paper bag sa mesa nito. Lumapit siya rito saka tumingin kay Grayson na abala sa ginagawa. Hindi ka galit? Agad na tanong ni Sandra. Tumingin naman sa kanya si Grayson, saka bumuntong hininga. Sa susunod tawagan mo ko kapag may nangyari. Seryosong sabi nito. Hindi ko naman alam na ganoon pala siya. Nakakatakot siya. Ganun ba talaga ang mga empleyado dito gaya mo? Natikom niya ang bibig niya, pero huli na dahil nasabi na niya. Are you insulting me? Sarkastiko ang tanong ni Grayson at pinag-cross ang dalawang kamay. Hindi naman sa ganun. Pekeng ngiting sabi niya. Just eat. Gwapo sana. Baliktad lang ang ugali. What? Wala po. Umupo na lang si Sandra sa kadabing upuan habang hinahanda ang pagkain. What about you? Aren't you going to eat? Tanong niya kay Grayson. I have mine. Just eat. Tumango na lang siya saka nagsimula ngang kumain. You can use my laptop. Huwag ka na lang lumabas, baka ano na namang mangyari. Seryosong sabi nito. This is not fun anymore. Sandra thought she would be stressless if she leaves the mansion, but now she's wrong. What's even more stressful is that she can't leave this office anymore. Nasa loob na siya at boses pa lang nito kanina, ay galit talaga ito. O baka naman nagbabalat kayo lang. Baka may nakain ito o nainom na something, kaya ganoon ang inasta sa kanya. Imagine, lumapit ito sa kanya at nag-sorry, and all of the sudden, maayos na sila. That was weird. Pagkatapos kumain na nagpunta ang dalaga sa CR para mag-ayos ng sarili. Pagkalabas niya, ay nasa kabilang mesa na ang laptop ni Grayson. Napasandal naman ang lalaki sa swivel chair at napapikit. Nakakapagod siguro ang gawain dito, naisiisip ni Sandra. Umupo na lang siya saka binuksan ng laptop. Nag-iisip pa muna siya kung ano ang gagawin niya rito. Sa kanya niisip si Sam. Binuksan niya ang FB account niya at tinawagan ng kaibigan. Sam! Masayang wika ng dalaga. Oh, maayos na ba ang lagay mo? Tanong nito. Mukhang nagdadrive ito. Maayos na! Saan ka galing? Busy ka yata. From mall. Bumili ako ng favorites mo. Nasa bahay ka ba? Nakasimangot siyang umiling. Bakit? Nasaan ka? Parang nag-aalala na tanong ni Sam. Hindi naman malaman ni Grayson kung ano ang gagawin. Nakapikit lang siya pero gising na gising ang diwa niya. Naririnig niya ang usapan ng dalawa. Parang biglang nag-init ang ulo niya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o matutuwa. Nasa kumpanya ako ni Grayson. Sumama ako sa kanya. Gusto mo bang sunduin kita dyan? Nagtiimbagang si Grayson at napadilat at humarap kay Sandra na nagliwanag bigla ang mukha sa sinabi ng kausap. Mukhang pinagsisihan niyang pinahiram niya dito ang laptop niya. Sige, hihintayin kita sa labas. Okay, I'll be there in less than an hour. Bye, see ya! Nakangiting paalam ni Sandra kay Sam. Nilingon niya si Grayson at tahimik na itong nakatingin sa kanya. Agad na nabura ang ngiti niya nang nakatitig lang ito sa kanya. Pilit na ngumiti siya rito. Hindi niya alam kung ano na naman ang mood ng binata ngayon. Kung ito ba ay galit o may iniisip. Nagkibit-balikat na lamang si Sandra, saka sinarado ang laptop at binalik sa table ng binata. Grayson, aalis na ako. Hihintayin ko si... We're leaving. I need you to go with me. Let him wait. Saglit lang to. Agad na sabi ni Grayson.
Hindi man lang siya pinatapos magsalita. Basta-basta na lamang siya nitong hinila palabas ng office. Saka dumiretso sa elevator. Tumabi naman ang mga empleyadong naroon. Saka sila pinauna ng sakay. Hawak kamay ni Grayson ang cellphone habang naghahanap ng lugar na pwedeng puntahan. Pinadalhan na niya ng mensahe si Raven na maaga siyang uuwi. Kaya ito na muna ang ipapaasikaso niya ng kumpanya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niyang naisip iyon nang marinig niyang susunduin ni Sam si Sandra. Tahimik lang si Sandra sa tabi habang naguguluhang nakatingin sa binata. Grayson, pwede mo naman akong iwan sa lobby. Hihintayin ko na lang si Sam. No, kailangan nandun ka. Madali lang naman tayo. Agad na sagot ng binata. Wala pa rin siyang maisip kung saan pupunta. Tinungo na lang nila ang parking lot, saka dumiretso ng sakay sa kotse. Abala naman si Sandra sa cellphone niya habang nasa biyahe. Kailangan niyang tawagan si Sam para ipaalam na aalis muna sila. Sam? Agad na bigkas niya nang sagutin ng lalaki ang tawag niya. She feels a little bit sad, but she had no choice. Grayson doesn't wanna leave her behind. That thus means that he cares for her? Well, Sandra had no idea. I'm on my way. Can you wait for a little time? We have something to do. Sure, what's going on? Wala naman, may urgent lang kami. Sugot ni Sandra, saka nakatingin kay Grayson na nakatuon ng atensyon sa pagmamaneho. Hindi niya alam kung saan dadalhin ang dalaga. Okay, take good care. Yeah, I will. Sabi nito at binaba na ang cellphone. Abala naman sa pag-iisip si Grayson kung saan sila tutungo. Lumiko na lang siya sa kung saan-saan para hindi magduda ang dalaga. Nakatingin lang ito sa labas habang sinusuri at tinitignan ng mga dinadaan ng bahay. Tanghaling tapat na pero wala pa rin silang makitang bahay. Grayson, malayo pa ba tayo? Hindi siya sumagot at seryoso lang na nagmaneho dahil pati siya hindi rin niya alam kung anong lugar na ang tinatahak nila. Grayson, are we lost? Mainang tanong ni Sandra na hindi boses ng pagtatanong ang maririnig kung hindi boses ng paninigurado. Hindi naman malaman ng binata kung anong isasagot niya sa tanong ni Sandra. Nagsiselos na nga ba si Grayson kay Sam? Paano niya kaya mapapaibig ang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.